natin mo. Wala na. Parang ito, wala na akong beer. Wala pa! Beer pa! Beer! Hindi, oh. Dali! Beer! No, bilis naman ang tsongo. Ikot dyan. Buksan hindi ka na! Pugi-pugi! Napakapangit mo sa tingin ko! Sige. Tuloy mo! Tingnan natin kung alam mo mas mabilis. Ang bala ng baril ko o ang pana mo! Sige! Tuloy mo! Tata, sugo na ako. Tata, sugo na ako. Tata. Tata. Tata, rin. Alalahanin mo, may karapatan pa rin mga taong yun. Yun nga ang hirap, sir, eh. Lagi nating kinakatuwiran yung mga karapatan ng mga na yun, eh. Eh, paano naman no yung mga nasisirang buhay ng mga pinagbebentahan nila ng gamot? Sir, siguro naman kung may karapatan yung mga katulad ni Totoy Pogi, eh, tungkulin naman natin sigurong palisin sila. Kaya sir, kung ako masusunod, hindi na dapat pinapaabot pa sa husgado yung mga kasong ganyan eh. Nagkakagastos lang tayo, sir. Eh kaso nga, Rod, hindi ikaw masusunod. Alagad ka ng batas. Bilang alagad ng batas, tungkulin mo sundin ito at ipatupad. Is that clear? Yes, sir. Sige, sir. Rod, Sir. ayaw kong marinig na umaligid-aligid ka kay Totoy Pogi. Mahirap na. Baka mamaya mga tina naman yung deliri mo. Yes, sir. Sige. Thank you, sir. Kung yung ba namang inilalagi mo sa labas, ay tinutulong mo sa akin dito. Di mabuti pa. Di hamak na matitino pa ang mga kapatid mo kaysa iyo. Elmer, 19 ka na. Hindi ka na bata para pagalitan pa. Aba, tuminaw ka naman. Ba't ako palagi nakikita mo, ha? Ha? Dahil, puro pinaggagawa mo. Hindi ka na maasahan dito sa bahay. Talagang walang maasahan sa'yo. Hindi mo na kaya sabihin na na ayaw mo na akong pakainin. Sawa ka na sa akin. Nahalata ko yung matagal na mula na nawala si inay. Okay lang sa akin yun. Pero ba't hindi mo ako diretso yung napalayasin mo na lang ako? Ha? Bakit? Kaya mo na? Sige! Lumayas ka. Pero tandaan mo to. Oras na umalis ka. Huwag ka nang babalik dito. Bakit gusto bumalik ang kulay, Tay? Pag kumulo ang sikmura niya, babalik din dito yan. Kung ako sa'yo, huwag mo nang intindihin yung nangyari sa inyo ng tatay mo. Kulang na sa paligo yun eh.
Kaya mainitin ang ulo nun. Uminom ka na lang. Sige, inumin mo na. Ano mga chong, wala ba tayo dyan? Labas nyo na para na yan. Chong, mawala na ang lahat. Huwag lang ito. Okay, yan ang gusto ko sa'yo. Sige na, na yan. O ikaw, tagay pa. Wala na tayo, pare. Ina na. Wala na tayong pambili. Wala tayong pambili, di dumili yan sa... Ayos ba? Alright. Oh, Pass mo na ako. ano, okay ka ba dyan, pare? Okay lang ako. Eh, kahit saan. Yan ang gusto ko sa'yo. Stick ka lang sa amin. Ano, Chong? Sige na, abusin nyo na yan. Ayos ba, pare? Ayos. Balut! Chicharong balut! Balut! Boss, balot? Ano yan, pinamimigay mo? Hindi ako pinagbibili. Oh, umalis ka dyan sa harapan ko, baka tagsakan pa kita. Sige na, alis! Ang gato. Ay ka. Sa balbas, pare. Kalahati sa kalahati, ah. Sige na, alis! Tingin pa eh. Walang bibe? Tingin pa. Pare, nasa Saudi may-ari ng bahay na. Natitira lang dyan, 3 bata sa isang katulog. Pare, big time yan. Dolyar yan, pare. Dolyar. Talaga, pare. Oo. Sino po ba kayo? Anong kailangan niyo po? Ikaw eh. Ikaw ang Bakit po? Anong kailangan ninyo? Anong kailangan ninyo sa amin? Hindi ko namin kayo nakilala. Pare, 4 na letra nga, sudad sa Bicol. May problema ba? Ano ba ginagawa mo dyan? 4 na letra, sudad sa Bicol. Ito basahin mo. Isang estudyante napatay sa hazing ng fraternity. Ano ba pumapasok sa mga kabataan ngayon? Mga utak ng kabataan ngayon? Puro Ego, pride. Sa kagustuhan sigurong patunayan sarili sa mga kasama. O siguro sa sarili na rin. Na kaya niya makapasa sa pagsubok ng frat. Kaya sumasali yung mga bata yan dyan eh. para ano? Para makapagmayabang. Para hangaan. Wow. Alam mo, Arnel, anong susunod pagkatapos nun? Eh bakit ba affected na affected ka sa mga ganyang balita? Eh for sure, kung kabataan mo eh, pumatol ka rin sa mga challenges. Without considering kung mabuti o masama ang may dudulot nito. Babang mo yung palaisipan mo dyan. Ito isipin mo. Basahin mo. Ano ba? Ano ba ginagawa mo dito, Tol? Pasok itong Cerex. Tiyata tinitingnan mo dito eh. Kaya ang basahin mo, dyan ka mag-concentrate. Ano? Alam mo, Tol, maraming paraan eh
para mapatunayan mo yung kakayahan mo. Unang-una yung pag-aaral na lang. Hindi ba? Tama ka. Iyon eh. That is enough challenge for them. Wala nang iba. Bakit sumasali pa sila sa frat? Mabata pa. Alam mo, Nel, naisip ko na hindi man lang nangihinayang yung mga kabataang yan na sa mga ginagawang papapakahirap ng kanilang mga magulang para sa kanila. Mas iniisipan nilang gumawa ng mga bagay na wala namang kabuluhan. Alam mo, maswerte nga sila eh. Dahil nabibili nila gusto nila. Nakakapamili sila ng eskwelang papasukan. Ano pa ba gusto nila? Mas gusto pa yata nilang lumaking kriminal. Batik na lipunan kaysa maging responsableng mamamayan eh. Rod, ang tagal na natin magkasama. Pero sa mga sinasabi mo eh, parang... Rod, kilala ba't liga kita? Alam mo, Nel, kung kukwento ko sa'yo ang buhay ko, baka magkaiyakan tayo rito. Ikaw, isang inahangang agent. Si Rod Reyes, may drama din pala sa buhay. Alam mo, iba ako sa kabataan ngayon. Hindi ako gagaya ng mga kabataan ngayon. Noon, iba ang naging karanasan ko sa buhay. Eh, ano ba naman nangaasahan ng isang panganay sa 5 magkakapatid, ha? Nang magulang, ang ama't inay, wala namang ibang pagkakakitaang iba. Alam mo, kung sa iba yon, gagawin na ng dahilan yan eh. Para kumita sa madaling paraan. Mga hold up yan. Magnanakaw. Ano mo, pero ako, ano mo tol, ewan ko kung ano nararamdaman ko. Parang ginawa akong, ano yun eh, inspirasyon para lalo akong magsumika, parang isang paggamon. Look at you now. Nire-respeto. Hinahangaan. Matapang. At walang sinisino. Ano, nasasayang lang lahat ng bagay sa walang kakwenta-kwentang dahilan. Nasasayang ang panahon. Nasasayang lang pati buhay. Alam mo pare, walang pinag-iba sa atin yan eh. Tayo, nakataya ang buhay natin sa mga kriminal. Tulad na yung Totoy Pogi. Pero pagdating sa malaking tao, babaliwala. Minsan tuloy, hindi ko alam kung para saan itong ginagawa natin eh. Kung para sa katahimikan, o peace and order, sinasabi nila. Pero pag nakatimbog tayo ng malaking isda, kung gaano natin siya kabilis na huli, ganun din kabilis umalis.
Hello, NBI? Oo? Saan ito? Sandali. Oo? Oo? Darating na ako kami dyan. Yan din. Tinawagan ako kaninang hapon Mrs. Cruz. Sabi niya sa akin, yari na raw ang mga papeles ko. Kaya dito niya na lang pinadadaanan sa akin. Dahil dyan lang naman ako nakatira sa kabilang subdivision. Ngayon, nung papunta ko rito, ayan, yung dinatnan ko. Kung kailangan ka namin saka namin pwede tawagan. Sa nabanggit kong address, doon nyo na lang ako pwede tawagan. Sige pare ha. Salamat. Sige, sir. Hindi na masama to, pare. Oras na ma-dispatcha na natin itong mga to. Magpapalamig muna tayo. Malaki yung magiging parte mo dito, Elmer. Umpisa pa lang yan. Sa susunod na kumana tayo, sigurado mas malaki magiging parte mo. Wala nang susunod, Polly. Hindi na ako sasama sa inyo. Pare, tumatanggi ka sa grasya? Grasya ba ang pumatay, Larry? Ang usapan, magnanakaw lang tayo. Hindi tayo papatay ng tao. Kasama sa trabaho yun. Kung di natin ginawa yun, pare-pareho lang tayo tatakpan ng dyaryo. Pare, wala sa usapan natin pumatay ng Magsisiyan man tayo, wala rin mangyayari. Tapos na to Wala rin tayong magagawa. Meron. Sumuko tayo. Bakit? Ayaw niyo ba sumuko? Ano ka pala Sabit ka na rito, Elmer. At pag nabuo tayo, ikaw ang unang-una ko ibabaon sa lupa. Bakit? Nakakasigurado ka bang bubuhayin tayo nung pag sumuko tayo? Para lang tayong suicide nun. Sa pampatagdag lang tayo sa mga nakakulong. Pare, tatandaan mo, small time lang tayo. Ang kailangan natin, tibay ng dibdib. Kung mahina ang sikmura mo sa mga panahon na yun, walang mangyayari sa'yo. Ayan, tignan mo kami. Wala kaming alam na ibang hanap buhay. Ang alam lang namin, magnakaw, mang-snatch, saka magbenta ng Di wala kami kinikilala magulang namin. Lumaki kami doon sa mga kalye. Hindi namin alam kung saan kami galing. Sinubukan na namin magmula ng parehas. Pero ano nangyari? Wala. Ako, dati nagbebenta na ng dyaryo. Kasama-sabi sa jeep, sa bus. Mag-rock nasa gitna ng kalye. O ano nangyari? Minsan magkulang magsulit ko sa pinagbentahan ko. Pinahuli ako na may-ari. Tulpisarado ako sa pulis. Minsan magkamali. Alam mo napakabigat na ng kasalanan. Ako, dating katulong ng mag-asawang mayaman. Minsan, looban sila ng magnanakaw. Ako ang lumaban. Akalain mo, ako pa ang pinagbintangan, nakasagwat daw ako ng magnanakaw. Pinahuli nila ako. Buti na lang, nakatakas ako sa sasalvage sa akin. Kaya ako, ginusto ko ba ganitong buhay? Lumaki ako na ibang kinikilala kong ina. Parati may kasamang iba-ibang lalaki. Tapos ano, lagi na ako binubugbog. Ang hirap na nahabol ko sa kanila.
Nung minsan nga, umuwi sila sa bahay. May kasama isang lalaki. Sabi niya sa akin, titigil na raw siya sa mga ginagawa niya. Magbabago na raw siya. Pero ano, pinahirapan pa rin nila ako. Kinawawa nila ako. Isang kibo ko, suntok. Tinatatsakan pa nila ako. Nung minsan nag-ipon ako. Parang bagong buhay. Iwanan ko yung pamilya ko. Anong nagawa? Yung isang lalaki kasama niya, ninakaw yung pera ko. Tapos nung binabawi ko sa kanya, anong ginawa sa akin? Binugbog ako. Ano ba ginawa ko sa lalaki yun? Sa Elmer. 10 taong gulang pa lang ako nun. Pero 10 taong gulang pa lang, kriminal na ako. Ano sa palagay mo dapat kong gawin? Kahit anong sabihin niyo, hindi niyo ako mapipilit na sumama ulit sa inyo. Kung ayaw niyo sumuko, bahala kayo. Sa'yo pumatay, Elmer. Huwag mo kong wala akong sinasanto. Sa oras na ginawa mo magsumbong, alulutangin kita sa ilog. Parang patay na isda. At hindi na ikaw. Pagbubuhuin ko kayo mag-ama. Wala man lang ba tayong saksi? Kung meron man, wala may gusto magsalita. Kung gusto natin masolve ang kaso, sariling sikap tayo. Sir, may bisita po kayo. Pasukin mo. Pasok ko kayo. Ano nga ate? Ako si Alberto Cruz. Kararating ko lang ako kahapon dahil gusto ko lang malaman kung Sir, tulungan niyo ako. Kayo lang ho makakatulong sa akin. Hindi naman ho kami napakayaman eh. Pinaghirapan namin dalawa ng misis ko ang mga biyayang tinatamasa namin ngayon. Tsaka, wala naman akong alam na taong maaaring magtanim ng galit sa amin. Paski na sa misis ko. Parehas ho kami, sir. Kahit na ang misis ko. Lumuwag lang naman ang buhay namin nung makaalis ako papuntang Saudi. Maging ang perang ginamit ko doon. Utang pa nga namin magpahanggang ngayon eh. Mabait ang misis ko, sir. Sa tagal ng pinagsama namin, ni minsan wala akong nakita o nabalitaan nakaaway niya o nakagalit niya. Tulungan niyo po. Para na ninyong awa. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Umalis ako ng Pilipinas para mabigyan ng magandang buhay ang asawa at mga anak ko. Kung alam ko lang na pamabaliwala ang paghihirap ko. Kung alam ko lang na bangkay ko na silang darat na, hindi na sana ako umalis. Narinig ko lang ako. Hindi mangyayari to. Sana, ay pagtanggol ko pa sila. Something wrong? Lakad, sir. Wala tayong saksi. Walang maglakas loob na magturo kung sinong gumawa nun. Wala tayong lead, sir. Simple lang naman ang kaso eh. Simple ang motibo, and yet. Nahirapan ka? Hindi naman, sir. Natatakot lang ako, sir. Alam niyo, sir, mga kasong ganito, gawa lang ng mga ano yan eh. Kundi man sabog, lasing. Ang tagal ko na sa serbisyo. Alam ko ang ganitong kaso ay gawa lang ng mga mapupusok.
Yung mga wala ba sa sarili, sir? Alam niyo kung kamukha lang ni Totoy Pogi ang gumawa nito, buong puso ko siyang tatamaan ng bala sa katawan eh. Pero sir, iba ang kutob ko eh. Iba yung pakiramdam ko, sir. Rod, bata man ang matanda, ang utak ng krimeng ito, tungkulin mo ibigay ang nararapat. Wala kang pipiliin at wala kang papanigan. Ikaw ang batas, Rod. At bilang batas, wala kang kikilalaning magulang, kapatid, o kaibigan. At wala rin pinanginayang buhay, sir. Tay! Tay! Tulungan niyo ako, Tay! Tay, lasing ako nun eh, Tay! Hindi ko alam kung anong gagawin ko! Huwag mo ikakatuwiran sa akin yan. Ako nalalasing din. Pero ni minsan, hindi ako nakalimot sa sarili ko. Tay! Tay, yung ako mo lang, Tay! Tulungan niyo ako, Tay! Animal! Tay! Tay! Tulungan niyo ako, Tay! Rod, I am giving you full authority to solve this gruesome murder. And I want it done within 48 hours. Is that clear? Yes, sir. Sir, baka ito na hinihintay namin. Good luck. Yes, sir. Opo. Opo. Maganda nga po na. Kayo ba si Mang Gardeng? Mga MBA ho kami. Wala akong alam na atraso. Mawalang galang na ho, Mang Gardeng. Hindi ho lahat ng pinupunta ng mga pulis at mga kagaya namin eh, may mga kasalanan. Baka naman kayo nagpunta rito eh, magpapakilala lang sa akin. Kilala niyo ho ba si Alberto Cruz? Napatayo ang asawa niya at ang 3 anak niya kagabi. At nalaman ho namin na kayo ang driver ng pamilya bago umalis si Alberto Cruz papuntang Saudi. Matagal ko nang hindi nakikita ang pamilyang yon. May hanap buhay na akong sarili. Kaya, kung wala na kayong kailangan, marami pa akong gagawin. Sandali lang ako, Mang Gardeng. Babalik ko kami. At sa lahat ng ayoko, eh yung kung saan-saan ko pa hinahanap yung taong gusto kong makausap. Ano? Salamat to. Nagsisinungaling si Mang Gardeng, Rod. Hindi totoong matagal niya hindi nakikita si Alberto Cruz. Sa katunayan bago mapatay si Mrs. Cruz, nakita pa siyang dumalo sa bahay ng mga biktima. At isa pa, si Mang Gardeng ang driver ng pamilya ni Alberto eh. Halos siyang nagpalaki kay Alberto. Kung ganon, may pinagtatakpan ng matanda. Alin mo sa dalawa? Ang sarili niya? O ang isang taon hindi niya pwedeng ikanta? Pero isa lang masisigurado ko sa'yo, Rod. May alam ang matanda. Tuloy! Sir, excuse me, sir. May nabasa ako rito sa Diaryong Patayan. Naroon ako nung gabi. 4 sila magkakasama eh. Naloko pa nga ng balot.
Niloko pa ako ng isa. Anong mga itsura nila? Sir, mga kabataan, sir. Ang tingin ko, hindi lasing, bangag. May describe mo ba sila? Sir, may hinawa ko sa kwenta ng benta sa balot ko. Pero pagdating sa itsura ng tao, madali ko siyang makikilala. Ikaw na naman? Bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko na sa'yo, wala akong alam sa mga sinasabi mo. Mang Gardeng, huwag ka nang humirit pa. Booking ka na eh. Bakit? May warrant ka ba? Ito. Siguro na may makukumbisi ka nang hindi lang ako nakikipagkilala sa'yo. Kahit na anong gawin mo, wala kang makukuha sa akin. Wala akong kinalaman sa sinasabi mong patayan. Wala nga siguro. Pero ang anak mo, si Elmer, baka meron. Wala dito ang anak ko. Siguro naman, nalaman mo sa pagtatanong-tanong mo sa mga tao sa looban na kaming magamay nag-away at si Elmer ay lumayas. Hanggang ngayon, di pa siya umuwi. Hindi ko alam kung saan siya naroon. At kung may kinalaman man si Elmer, siguro, labas na ako ron. Mang Gardeng, kung sakasakaling magkita kayo mag-ama, pakisabi ko sa kanya, pinakukumusta ko siya. At makabubuti ko para sa ating lahat. Na kayo na mismo ang magdala sa headquarters. Nagkakaintindihan tayo. Tommy, sabihin niyo sa kliyente niyo, maswerte lang siya. At iparating mo sa kanya, hindi pa tapos ang kaso. Kung binabalak niyang tumakas, huwag siyang magkakamali. Pag nagkataon, baka yun ang muli magkikita namin. Huwag masyadong high blood, sir. Baka kayo magkaroon ng sakit sa puso. Sir. Alam ko na sasabihin niyo. Hindi ko dapat pinakawalan yun. Sir, nagkaroon na naman ba ng palakasan? Ewan ko ba? Basta ang alam ko, malakas ang kapit nun sa... Alam niya. At isa pa, kompletong papeles ng abogado niya. Utos ng korte yung pinirmahan ko eh. Anak ng tipaklong. 2 buwan bago namin mahuli. Isang araw, itinagal sa kulungan. Kompleto ebidensya natin, sir. Ang taong yon, ang siyang numero 1 suspect sa lahat ng pasugalan dito sa Maynila. May pending case pa nga yan eh. Tungkol sa white... Wala tayong magagawa. Sumusunod lang tayo sa higher-ups natin. Kaya minsan, naisip kong parang walang silip itong ginagawa natin. At tulad dito, sinusugal natin ang mga buhay natin para mahuli yung mga na yan. Pero ito, dahil sa kapit, dahil sa koneksyon, ayun, daya na naman. Kung minsan nga sir naiisip ko tama nga si Rod eh. Dapat, yung kasong ganito, hindi na pinaabot sa korte. Alam nyo, kung susundin natin yung mga nasa utak ninyo, wala rin tayong pinagkaiba dun sa mga taong hinuhuli natin. Mga taong tulad ni na Totoy Pogi at iba pang mga kriminal. Yung mga taong yun, sariling kapakanan lang nila ang iniisip nila. Kung gagawa tayo ng hakbang, labag doon sa sinumpaan natin. Kung may gagawin tayo, yung sariling kagustuhan lang natin, kung gagamitin natin ang ating kapangyarihan, eh di, mas masarap pa tayo sa kanila.
Nasa atin ang batas. Tayo ang batas. May mga armas pa tayo. Ano na lang laban ng mga taong mapapagkamala natin? Siguro naman paminsan-minsan pwede kong sabihin na nagkakamali rin tayo. At paminsan-minsan siguro, pwede ko rin sabihin na nadadala tayo sa ating mga sarili. Nakakaasar kasi, sir. Alam ko, nararamdaman ko yung nararamdaman ninyo. Bago ko narating ang pwestong ito, katulad nyo rin ako. Kaya maniwala kayo sa akin. Mas mahirap noon. Mas matindi noon. Mabuti nga ngayon. Kahit pa paano nagkakaroon ng kalutasan yung mga kasong hawak natin. Yun na lang bilangin ninyo. At katulad nitong kaso, ito kay Totoy Pogi. Sa palagay nyo kaya, manatiling lang ganyan yan? Hindi. Hindi lahat ng araw, linggo. At oras ng kamali siya, yun ang una't huli. Dahil kung kinakailangan, ako mismo ang dadampot sa kanya. Charlie to base. Come in base. Over. Lumipad na ang agila. Lumipad na ang agila. Over. Tinapay naman, no? Ilang araw na tayo hindi dito Wala pa rin nangyayari. Sana kung matutulungan tayo ng tatay mo. O baka naman ninakaw niya lang lahat ng ninakaw rin natin. Oo naman! Diba? Tinggal pa niya ka! Hindi katulad mo! Saan ka? Kailangan umalis kayo ngayon din dito. May nakakilala na sa inyo. Ngayon pa lang, ay naghahanap sa inyong apat. Ang dalawa, labas niyo yung kargada. Mga NBI kami, napapaligiran namin kayo. Bibigyan namin kayo ng 5 segundo para lumabas. Go! Hindi ko magagawa yun. Kasama ninyo anak ko. Ligas ka. Sorry ka na lang, Elmer. Inalas ka. Sa itay. Baba kong baril mo. Baba! Anak! Gusto ko lang magpasalamat sa malaking tulong na ibinigay niyo sa akin. Wala ko kayong dapat magpasalamat. Tungkulin na namin na tulungan kayo, Mr. Cruz. Tanda ng pasasalamat ko. Hindi ko namin matatanggap yan. Kunin niyo. Yun ang paglutas ng kaso niyo malaking gantimpala na sa amin. Kung gano'n maraming salamat ulit. Kung sakali, anumang bagay
kailanganin niyo ang tulong ko eh. Huwag kayo mahihiyang lumapit sa akin. Salamat ulit. Sige. Tuloy na ako. Oh, sir! Gentlemen, congratulations. Thank you, sir. Job well done. Thank you, sir. Thank you. Oh, problema? Sir, siguro naman pwede na kaming magbakasyon. Oo nga naman sir eh, halos 2 kaso yung na-solve namin eh. Bakasyon? Oo, sure. Okay! Okay para, sir. Sa akin, okay yun. Ngayon ang problema, kung aprobahan sa taas.